Nako guys, ang China daw kinakabahan sa bagong anti-ship missile base ng Pilipinas. Diyan, naka-install sa Zambales. Wow kinakabahan pala. Ewan natin kung kinakabahan o talagang ano lang nila to. Drama lang talaga nila to o takot lang talaga sila. So, itong ating bibigyan ng reaction video komentaryo, question, criticism. At pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba kung gusto nyo mag-comments na sa ganun malaman din natin kung ano yung nasa loobin nyo. Okay, itong bibigyan natin reaction Ito, tingnan nyo, China. Nakapagtaka, no? Alam na naman na Chino, no? Gaham na gahaman sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya nakatawa lang talaga, no? So, itong ating bibigyan ng reaction, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please paki-subscribe din kay Okay Dito. Okay? Okay please paki-subscribe din kay Okay Dito. So, itong video na to sa kanya to. So, bibigyan lang natin ng reaction video to, komentaryo kasi ito yung mainit na balita talaga, no? Tungkol sa West Philippine Sea, lalong-lalo itong mga Chekoa na to, no? Itong mga inject. Okay, no? So, umpisa na natin kung bakit ba kinakabahan ng mga Chino. Okay? Ang pag-install ng isang anti-ship missile base sa ating bansa na nakaharap sa South China Sea ay itinuturing na isang malaking bahagi ng ating depensa at maaaring magdulot ng pagkabahala sa China. Ayon nga sa mga eksperto na ang planong ito ng Pilipinas ay talagang malaking banta sa China na kahit pa ang Pilipinas ay dehado kontra sa mas makapangyarihang militar ng China. Makikita sa larawang ito, nakuha ng satellite ang kauna-unahang BrahMos anti-ship missile base ng Pilipinas na nagsisimulang mabuo sa Zambales na nasa kanlurang baybayin ng isla ng Luzon. Iyon, tingnan nyo naman mga guys. May bago tayong ini-install ang ating Armed Forces of the Philippines. Yun, yung tinatawag na anti-ship missile. Diyan pala kinakabahan ng mga lintik na incheck na to, no? Kala nila ang Pilipinas kasi, ganun-ganun lang yon na walang kakayahan bumili ng mga ganon, yung mga high-tech na pangdigma. Ngayon, nakaharap pa talaga sa kanila, diyan sa Zambales, nakaharap sa West Philippine Sea o South China Sea, dun sa kanilang bansa. Kaya kinakabahan sila Kaya sa bidyong ito, ating alamin ang patungkol sa binubuong anti-ship missile base sa Pilipinas. At totoo nga bang nababahala ang bansang China patungkol dito? Ayon sa Naval News noong June 2024, makikita sa mga litratong ito na ang construction ay nagaganap sa isang bahagi ng lupa sa timog ng Philippine Merchant Marine Academy na dati ay ginagamit para sa amphibious assault at coastal defense training ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Noong April 2024 naman ay inihatid ng India ang unang batch ng BrahMos missile sa Pilipinas. Ito ay nasa ilalim ng kasunduan na nagkakahalaga ng $375 million o 20.6 billion pesos na nilagdaan noong 2022. Kung iniisip mo na mahina ang BrahMos missile, pues nagkakamali ka dahil isa ito sa pinakamalakas na sandata ng bansang India. Ayon naman kay Malcolm Davis na isang senior defense analyst sa Australian Strategic Policy Institute, sinabi niya na ang pagtatayo ng isang land-based anti-ship missile capability ay nagbibigay ng makabuluhang dagdag na depensa sa Pilipinas laban sa kaaway nitong China. Yun, tingnan nyo naman land-based anti-ship missile meron na tayo mga guys. Ito ay magbibigay ng malaking kakayanan sa Pilipinas na pigilan ang mga naval assets ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at magsisilbing pangontra sa karagdagang agresyon mula sa China. Patuloy itong tumataas bilang isang pangunahing sektor sa usapin ng pambansang seguridad sa gitna ng mga patuloy na pagbabanta at mga agresibong aksyon mula sa China.
Ang pinakahuling hakbang na ginawa ng Pilipinas upang mapalakas ang kanilang kahandaan sa pangongolekta ay ang pagpondo at pag-aangkat ng mga bago at makabagong anti-ship missile. Ang BrahMos missile naman ay isang supersonic cruise missile na ginawa ng India kasama ang Russia. Sa pamamagitan ng pagtaas ng panganib at potensyal na gastos, maaaring mapigilan ang China mula sa pagsasag. Teka lang alam nyo naman ito sasabihin ko lang yung anti-ship missile na binili ng ating gobyerno sa India, no? Ito yung BrahMos missile. Ito yung pinakamalakas na cruise missile, so anti-ship missile sa buong mundo ba. Kaya nga ito nga yung kinatatakutan ngayon ng mga Chekwa, itong mga inchik. Gawa ng mga pananakot sa hinaharap. Kung makakakuha pa ang Pilipinas ng mas maraming BrahMos missiles at US-made high-mobility artillery rocket systems, maaaring masuportahan pa nito lalo ang ating mga militar. Ang pagpapataas ng missile threat laban sa Chinese naval forces at ang pagkakaroon ng access sa West Philippine Sea ay mahalaga sa Pilipinas. Yes, At sa iba tama. pang mga bansa sa rehiyon, nakikita rin mismo ng Vietnam ang importansya ng paggalang sa karapatan at interes na pandagat ng bawat bansa, partikular sa controversial na mga territorial claims sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Malcolm Davis na ang pagkakaroon ng anti-ship missiles ay maaaring magdulot ng mas malaking banta sa Chinese naval forces at hadlangan ang kanilang walang patid na access sa West Philippine Sea. O tingnan nyo naman kasi bawat bansa pala naghahanda na ng anti-ship missile laban sa Chino. Kaya nga, itong Pilipinas din, kasama na rin naghahanda na bumili ng mga BrahMos missile, anti-ship missile. Anti-ship, yun. Kaya nga, itong China, itong mga Chekwa na ito, kinakabahan na. Kasi nga halos lahat ng bansa nakapaligid sa kanya, mga malilit na bansa, may mga anti-ship missile na. Di pa ba siya, ewan ko na, pag di pa siya natakot sa mga ganyang sa mga ganyang mga armas. Kayang-kayang palubugin ng anti-ship missile nito yung mga barko nila, no, yung mga barko ng mga China diyan sa West Philippine Sea. Lalo na kung ang ibang mga bansa sa rehiyon tulad ng Vietnam ay mahikayat na makakuha rin ng ganitong klaseng sistema. Noong June 2024, sinabi ng Vietnam sa China na dapat nilang igalang ang maritime rights at interes ng isa't isa matapos itakda ng China ang mga hangganan ng kanilang maritime claims sa Gulf of Tonkin. Isang dekada ang nakalilipas nang magkaroon ng naval standoff ang dalawang bansang ito sa isang Chinese drilling rig malapit sa Paracel Islands. Samantala, ang Pilipinas at China ay sangkot sa ilang mga naval clashes sa West Philippine Sea, kabilang ang isang insidente noong June 2024 kung saan nagbanggaan ang mga barko ng dalawang bansa matapos akusahan ng China Coast Guard ang Philippine ship ng illegal na pagpasok sa mga pinag-aagawang tubig malapit sa Second Thomas Shoal. Sinabi rin ni Davis na ang pagkakaroon ng BrahMos missiles ay magbibigay daan sa Pilipinas na mas makipagtulungan sa ibang mga bansa tulad ng Japan, Australia at United States upang pigilan ang regional force projection ng China. Ayon naman kay Colin Ko, na isang security analyst at senior fellow ng S. Rajaratnam School of International Studies sa Nanyang Technological University ng Singapore, ang mga supersonic anti-ship missiles ay isang malaking hakbang sa kakayanan ng depensa ng Pilipinas kung ilalagay sa baybayin ng Palawan. Yes, tama. Ang BrahMos ay maaaring maglagay ng Chinese forces sa striking range malapit sa T2 Island at Second Thomas Shoal. Ito ang sabi ni Colin Ko, habang inaamin ng Pilipinas ay napakalayo pa rin laban sa militar ng China. Sa kabila ng kakulangan ng Pilipinas sa advanced communication system at ibang teknolohiya na kinakailangan para ma-maximize ang potential ng BrahMos missiles, mayroon pa rin posibilidad na gamitin ang suporta ng Estados Unidos sa aspektong ito. Yes, tama. Kahit ba meron tayong mga malalakas na armas, sa palagay ko, sa opinion ko lang, kailangan pa rin natin ng ally forces, yung Amerika ba?
Kasi nga, tayo nga, meron nga tayong anti-ship missile, pag nagkagera, mauubos ka agad yan Mauubos ka agad yan yung mga anti-ship missile ng Pilipinas. So, sigurado yan, huhingi talaga tayo ng tulong sa Amerika, sa mga ally forces natin. Tama yun, di ba? So, kung may comments dyan, pwede rin kayo mag-comments dyan. Yun din kay Ko, ang BrahMos missiles ay maaaring magdulot ng ilang pag-aalala sa mga military planner ng China at magbigay ng maliit na hadlang para sa Pilipinas, kahit na ang China ay nananatiling nangunguna sa labanan sa rehiyon. Ang operational at tactical maneuverability ng China ay magiging limitado sa mga lugar na sakop ng BrahMos missiles ng Pilipinas. Sabi ni Ko, ang mga missiles ay may operational reach na humigit kumulang 300 kilometers kung saan itinatayo ito sa Naval Station Leovigildo Ganchoqui sa kanlurang Luzon na sumasaklaw sa Scarborough Shoal. Kahit na ang Pilipinas ay wala pang advanced communication intelligence at targeting systems na kinakailangan upang ma-maximize ang full capabilities ng BrahMos, maaari pa rin itong umasa sa suporta ng United States sa mga lugar na ito. Nabanggit din ni Ko ang patungkol Yes, talagang kahit may BrahMos anti-ship missile tayo, ang ating gobyerno, sigurado yung kailangan talaga pa natin ng tulong ng US. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang US ay napakaraming armas. Hindi mauubos yan. Sila ang superpower So kailangan pa rin natin ng tulong ng mga kaalyado natin. In case magkakaroon ng gera between Philippines at China. So kailangan talaga. sa Russian warship na Moskva na pinalubog ng Ukrainian forces noong 2022. Napalubog ito sa tulong ng targeting support na ibinigay ng mga kaalyado ng Kyiv, lalo na ang mga Amerikano. Kaya naman para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng BrahMos missiles ay talagang isang game changer. Ayon kay security strategist expert Chester Cabalza, siya rin ang founding president ng Manila-based think tank International Development and Security Cooperation. Ang paggastos sa system na ito ay mas mahigit pa sa naunang gastusin ng Philippine military. Sinabi rin niya na ang ating presidente ay nagtatakda para sa ibang mga ambisyong plano ng Navy tulad ng pagbili ng mga submarine sa hinaharap. Noong February 2024, inaprubahan ng ating presidente Bongbong Marcos ang susunod na yugto ng military modernization ng bansa na kinabibilangan ng pagbili ng ating kauna-unahang submarine. Ito ay upang ipagtanggol ang maritime claims sa West Philippine Sea. Gayunpaman, si Don McLean Hill na isang international studies lecturer sa De La Salle University sa Pilipinas ay nagtanong kung ang pagbili lamang ng BrahMos ay magbibigay nga ba ng kakayahan sa Pilipinas na pigilan ang posibleng laban o gulo sa China. Mahalaga na ang BrahMos ay masamahan ng epektibong intelligence surveillance target acquisitions at reconnaissance upang masubaybayan ang mga target at matiyak na magagamit ang mga ito ng tamang command. Binanggit niya rin na dapat mag-invest pa ang Manila upang lubos na mapakinabangan ang deterrent value ng mga missiles na ito. Ang Philippine military ay lumipat ng focus mula sa pangunahing counterinsurgency patungo sa pagbuo ng maritime defense capabilities laban sa rival forces. Ngunit nanatiling lubhang dehado sa mas malaking naval fleet ng China. Ito ay ayon kay Timothy Heath, isang senior international defense researcher sa RAND Corporation sa United States. Hindi magugustuhan ng China ang pagbili ng BrahMos. Ngunit malamang na hindi nito mababago ang approach ng PLA o People's Liberation Army ng China sa paghahambing ng Philippine military ay nananatiling dehado sa mas malakas na PLA. Dagdag pa ni Timothy Heath na ang China kasi ay meron ng malaking fleet ng warships na armado ng katulad ng anti-ship at land attack missiles ay... Teka. Kumpleto nga to kumpleto ng mga panggera to itong Chino, no? Pero ang alam natin, pag made in China talaga, mahinang mga klase yan. Ang maganda lang sa Chino, mga China, gawang China, napakarami nila, napakaraming tignan. Oo nga, marami nga silang mga armas, mga makabagong gamit pandigma. Pero made in China nga Alam niyo naman na made in China ay mahihinang klase. Baka nga hindi lumilipad yan yung mga missile nila Alam nyo, di nyo ba nahalata
panay ang display na itong mga Chino na to, panay ang display nila ng kanilang mga panggera. Napakayabang talaga eh, no? Pero pagdating sa digmaan, sigurado to takbo to eh. Oo, sa palagay ko, no? Pwede rin naman kayo mag-comments dyan, ha, di ba? Ayon sa isang ulat ng Pentagon noong 2023, ang naval strength ng China ay kasalukuyang nasa humigit kumulang 370 warships at inaasahang tataas ito sa 435 Wow, ah. Ang dami na nila mga naval ship, ah. Matindi, ah. Kaya nga eh, ito mga Chino na to, quantity ba? Hindi quality. Alam niyo naman, no, gawang mga China. sapit ng 2030. Sa kabila naman, ang Philippine Navy ay pangunahing binubuo ng offshore patrol vessels na mayroon lamang isang corvette at 2 frigates bilang tanging mas malaking barko ng Pilipinas. Sa huli, habang ang halaga ng BrahMos missiles ay nagdudulot ng isang fiscal challenge sa bansa, ang potensyal naman ito na dagdagan ang mga kakayahan sa depensa ng Pilipinas ay hindi maaaring palampasin. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagpapalakas ng pambansang seguridad at maingat na pag-manage ng pondo ay nananatiling pinakamahalaga, habang ang Maynila ay naglalakbay sa panlabas na diskarte sa pagtatanggol nito sa isang rehiyong puno ng mga geopolitical complexities. Dahil dito, ang isang mainam na diskarte na isinasaalang-alang ang parehong mga gastos at benepisyo ay mahalaga sa pagtukoy ng pinakamainam na landas para sa mga pagsisikap ng modernisasyon ng depensa ng ating bansa. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Magandang investment nga ba talaga ang BrahMos missiles upang palakasin ang depensa ng ating bansa? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito'y iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood. Okay, nalaman natin, no? So, kung tayo tatanungin talaga, kung mag-i-invest pa ng mga maraming BrahMos missile, kung sa akin pananawa, oo, kailangan talaga eh. Kailangan talaga ng maraming mga anti-ship missile. Alam nyo naman ang ating kaaway. Tingnan mo, mga incheck. Nasa kabilang parte lang, dagat ang pagitan. So, kailangan talaga ng mga anti-ship missile. So, dyan nga kinakabahan ng mga incheck eh. Alam nyo ba? Diyan kinakabahan doon sa mga bago nating binibiling mga anti-ship missile na ito nga, di ba? Tinatayo na ngayon yung anti-ship missile base ng Pilipinas diyan sa parte ng Zambales. Diyan siya kinakabahan. Sana nga dumami pa yan. Yung mga ganyan, kahit sa susunod na mga presidente pa yan, dapat ipagpatuloy pa nila na bumili pa ng mga maraming mga anti-ship missile. At i-install sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, okay, no? So, sana nga magtagumpay ang ating gobyerno, no? Sa pagpapadami ng ating mga anti-ship missile. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga guys, so. So, kung nagustuhan nyo ang ganito mga reaction video, please don't forget like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?